Naisip mo ba kung bakit may mga taong tila hinahabol ng pera habang ang iba naman ay habambuhay na nagpapakahirap ngunit nananatiling kapos? Hindi ito tungkol sa swerte o sa antas ng iyong pinag-aralan. May isang malalim at nakatagong dahilan sa loob ng iyong isipan na nagdidikta kung magkano ang papasok sa iyong bulsa at kung anong klaseng buhay ang iyong matatamasa. Kung mananatili ka hanggang sa huling sandali ng usapang ito, ibubunyag ko sa iyo ang eksaktong mekanismo na nagpapanatili sa iyong kalagayan ngayon at kung paano mo ito babaguhin upang maging magnet ka ng kasaganaan. Ang katotohanan ay hindi mo kailangan ng higit pang oras para magtrabaho, kailangan mo ng pagbabago sa iyong panloob na programa. Marahil ay nararamdaman mo na may pumipigil sa iyo, isang invisible na pader na hindi mo malagpasan kahit anong pilit mo. Iyan ang tinatawag nating paradigm. Isang koleksyon ng mga ugali at paniniwala na nakatanim sa iyong subconscious mind. Alam mo ba na ayon sa mga pagsasaliksik sa psikolohiya, mahigit 75% ng ating mga desisyon at kilos sa araw-araw ay nanggagaling sa ating subconscious. Ibig sabihin, kahit sabihin ng iyong lohika na gusto mong yumaman, kung ang iyong subconscious ay nakaprograma sa kakulangan, hinding-hindi mo mararanasan ang tunay na kalayaan sa pananalapi. Isipin mo ang iyong sarili bilang isang computer. Maaari kang bumili ng pinakamahal na software, ngunit kung ang operating system mo ay luma at puno ng error, hindi gagana ang software na yon ng maayos. Maraming tao ang sinusubukang baguhin ang kanilang resulta sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang panlabas na kilos. Naghahanap sila ng pangalawang trabaho, nag-overtime, o sumasali sa mga kung ano-anong negosyo nang walang sapat na kaalaman. Ngunit ang mga pagkilos na ito ay panandalian lamang kung ang ugat ng problema ay hindi naayos. Ang iyong isipan ay parang isang thermostat. Kung ang thermostat ng iyong isip ay nakaset sa $20,000 bawat taon, gagawa ng paraan ang iyong subconscious upang ibalik ka sa halagang iyon kahit pa manalo ka sa loto o makatanggap ng malaking bonus. Ito ang dahilan kung bakit marami sa mga nananalo sa sugal ay bumabalik sa pagiging mahirap pagkalipas ng ilang taon. Hindi nila nabago ang kanilang financial blueprint. Bakit ka natatakot sa pera? Bakit tuwing may darating na oportunidad, ang una mong iniisip ay paano kung malugi ako o paano kung magkamali ako? Ang mga tanong na ito ay hindi sa iyo, kundi sa mga programang itinanim sa iyo noong bata ka pa. Marahil ay narinig mo sa iyong mga magulang na ang pera ay mahirap kitain o ang pera ay ugat ng lahat ng kasamaan. Ang mga salitang ito ay nabaon sa iyong kamalayan at ngayon ay nagsisilbing limitasyon sa iyong pag-unlad. Ngunit ang pera ay isang instrumento lamang. Ito ay enerhiya na dumadaloy patungo sa taong marunong gumamit nito para sa kabutihan. Hindi masama ang magnanais ng higit pa, dahil ang kalikasan mismo ay nagnanais ng paglago. Tingnan mo ang mga puno, hindi sila tumitigil sa paglaki hanggang sa maabot nila ang kanilang buong potensyal. Bakit mo pipigilan ang iyong sarili? Napaka-importante na maunawaan mo na ang iyong kasalukuyang bank account ay hindi refleksyon ng iyong kakayahan, kundi refleksyon lamang ng iyong nakaraang pag-isip. Kung gusto mong baguhin ang iyong bukas, kailangan mong simulan ang pagbabago sa iyong iniisip ngayon. Bago tayo magpatuloy sa mas malalim na bahagi ng ating paglalakbay, nais kong sandali kang huminto at pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel na ito. Ang simpleng pagkilos na ito ay may malaking papel sa pagpapalago ng ating komunidad at nakakatulong upang maabot ng mensaheng ito ang mas maraming tao na nangangailangan ng liwanag sa kanilang buhay pinansyal. Sa pamamagitan ng iyong suporta, mas marami pa tayong magagawang nilalaman na magbibigay inspirasyon at totoong pagbabago sa buhay ng marami. Maraming salamat sa iyong pagsuporta. Ngayon, balikan natin ang tungkol sa iyong imahe sa sarili o self-image. Maraming tao ang hindi nakakaalam na mayroon silang dalawang imahe. Ang isa ay ang nakikita mo sa salamin, at ang isa ay ang imahe na hawak mo sa loob ng iyong isipan. Ang panloob na imahe na ito ang nagdidikta kung paano ka kumikilos, paano ka nakikipag-usap, at kung ano ang tingin mong karapat-dapat para sa iyo. Kung ang tingin mo sa iyong sarili ay isang taong laging kapos, laging kang makakahanap ng mga sitwasyon na magpapatunay sa paniniwalang iyon. Isipin mo ang isang empleyado na kumikita ng $50,000 sa loob ng isang taon. Kahit bigyan mo siya ng pinakamagandang pagkakataon sa buong mundo. Kung sa loob niya ay hindi niya nakikita ang sarili na kumikita ng $100,000, sasabotahehin niya ang kanyang sarili sa paraang hindi niya namamalayan. Maaring mahuli siya sa trabaho, makalimutan ang mahalagang appointment,
o magkaroon ng maling desisyon na magpapabagsak sa kanyang kita. Ang isip ay isang napakamakapangyarihang alipin, ngunit isang napakasamang Panginoon. Kapag hinayaan mo ang iyong paradigma maghari, mananatili ka sa iyong comfort zone. At alam nating lahat na walang paglago sa loob ng comfort zone. Ang takot na nararamdaman mo kapag iniisip mong mag-invest o magsimula ng bagong karera ay hindi babala ng panganib, kundi senyales na ikaw ay nasa hangganan na ng iyong paradigma. Doon nagsisimula ang totoong buhay, sa kabila ng takot na yon. Isang mahalagang aspeto ng pagbabago ay ang tinatawag nating visualization. Ngunit hindi ito simpleng pagpapantasya lamang. Ito ay ang sadyang pagbuo ng isang mental na larawan ng iyong ninanais na buhay at paglalagay ng emosyon dito. Ayon sa mga neuroscientist, ang ating utak ay hindi kayang ipagkaiba ang isang pangyayari na nararanasan sa realidad at ang isang pangyayari na malinaw at emosyonal na iniisip sa ating imahinasyon. Kapag paulit-ulit mong nakikita ang iyong sarili na namumuhay sa kasaganaan, na may sapat na pera para sa iyong pamilya at para sa pagtulong sa iba, sinisimulan mong baguhin ang neural pathways ng iyong utak. Binubura mo ang lumang programa ng kahirapan at pinapalitan ito ng programa ng tagumpay. Subukan mong isipin ang sitwasyon sa kasalukuyan, marami ang nakakaranas ng stress dahil sa mga bayarin sa kuryente, renta, o pagkain. Ngunit kung titignan mo ang istatistika, ang mga taong nakakaangat sa buhay ay hindi yung mga taong pinakamatalino sa paaralan, kundi yung mga taong may malakas na paniniwala sa kanilang sarili at may malinaw na layunin. Ang pagkakaiba ay nasa kanilang mindset. Sila ay nakatuon sa solusyon, habang ang karamihan ay nakatuon sa problema. Kapag nakatuon ka sa problema, lalo mo itong pinapalaki. Kapag nakatuon ka sa pagkakataon, lalo itong dumarami. May isang batas sa universo na tinatawag na Law of Vibration. Sinasabi nito na ang lahat ng bagay ay gumagalaw at walang nananatiling tahimik. Ang iyong mga iniisip ay naglalabas ng frequency. Kung ang frequency mo ay puno ng pag-aalala tungkol sa kakulangan ng pera, ang maa-attract mo lang ay mga pangyayari na magbibigay sa iyo ng higit pang dahilan para mag-alala. Kung gusto mong makakuha ng ibang resulta, kailangan mong baguhin ang iyong vibration. Paano mo ito gagawin? Sa pamamagitan ng pasasalamat. Ang pasasalamat ay ang pinakamataas na estado ng pagtanggap. Kapag ikaw ay nagpapasalamat para sa mga bagay na mayroon ka na, kahit gaano pa ito kaliit, binubuksan mo ang pinto para sa higit pang biyaya. Ngunit heto ang sikreto, magpasalamat ka rin para sa mga bagay na wala pa sa iyong pisikal na kamay ngunit naroon na sa iyong imahinasyon. Ilarawan mo ang iyong sarili na mayroon ng $100,000 sa iyong bank account. Damhin mo ang ginhawa, damhin mo ang saya, at sabihin mo sa iyong sarili na ito na ang iyong realidad. Maraming tao ang magsasabing ito ay kalokohan o hindi makatotohanan. Sila ang mga taong nananatili sa parehong sitwasyon taon-taon. Huwag kang makinig sa mga kritiko na walang napatunayan sa kanilang sariling buhay. Ang tanging limitasyon mo ay ang limitasyon na inilalagay mo sa iyong sariling isipan. Gusto kong bigyan ka ng isang hamon na gagawin mo sa susunod na 30 araw. Tuwing umaga bago ka bumangon at tuwing gabi bago ka matulog, isulat mo ang eksaktong halaga na nais mong kitain sa isang taon. Isulat mo ito sa kasalukuyang panahunan, halimbawa, masaya at nagpapasalamat ako ngayon dahil kumikita na ako ng $100,000 o higit pa bawat taon sa iba't ibang paraan. Basahin mo ito ng malakas ng may damdamin. Sa simula, maaaring hindi maniwala ang iyong isip, ngunit sa paulit-ulit na paggawa nito, tatanggapin ito ng iyong subconscious bilang isang katotohanan. Kapag nangyari iyon, magsisimulang magkaroon ng mga bagong ideya sa iyong isip, makakatagpo ka ng mga bagong tao, at magkakaroon ng mga oportunidad na hindi mo nakita noon. Huwag mong itanong kung paano ito mangyayari, ang trabaho mo lang ay maniwala at magkaroon ng malinaw na imahe. Ang universo na ang bahala sa kung paano. Maraming tao ang natatakot maghangad ng malaki dahil ayaw nilang mabigo. Ngunit ang totoong kabiguan ay ang hindi pagsubok na maabot ang iyong pangarap. Ang pagkabigo ay bahagi ng proseso ng paglago. Ang bawat matagumpay na tao ay dumaan sa maraming pagkakamali, ngunit ang pinagkaiba nila ay hindi sila tumitigil hanggat hindi nila nararating ang kanilang layunin. Ang disiplina sa pag-iisip ay ang pinakamahalagang kasanayan na maaari mong matutunan. Hindi mo mapipigilan ang mga negatibong balita sa telebisyon o ang mga negatibong komento ng ibang tao, ngunit may kontrol ka sa kung ano ang papayagan mong pumasok at manatili sa iyong isipan. Kapag may pumasok na negatibong kaisipan, palitan mo ito agad ng positibong kumpirmasyon.
Huwag mong hayaang mag-ugat ang duda. Ang duda ay parang damo sa isang hardin, kapag hindi mo ito binunot agad, sasakalin nito ang iyong mga magagandang bulaklak ng pangarap. Isipin mo ang iyong buhay bilang isang obra maestra na ikaw ang nagpipinta. Anong kulay ang gagamitin mo? Gagamit ka ba ng madidilim na kulay ng takot at kakulangan, o gagamit ka ng maliliwanag na kulay ng tagumpay at kasaganaan? Ang bawat sentimo na dumadaloy sa iyong buhay ay direktang konektado sa iyong halaga sa merkado. Ngunit ang halaga mo sa merkado ay hindi lamang tungkol sa kung gaano ka kahusay magtrabaho, kundi kung gaano kalaki ang serbisyong na ibibigay mo sa iba. Ang pera ay isang reward para sa serbisyong ibinigay. Kung gusto mong kumita ng higit pa, humanap ka ng paraan kung paano makakapagbigay ng higit na halaga sa maraming tao. Huwag kang mag-focus sa pagkuha, mag-focus ka sa pagbibigay. Ito ang batas ng compensation. Ang halaga ng pera na iyong matatanggap ay laging katumbas ng pangangailangan para sa iyong ginagawa, ang iyong kakayahan na gawin ito, at ang hirap na palitan ka. Upang maging mahirap palitan, kailangan mong patuloy na mag-aral at pagbutihin ang iyong sarili. Huwag tumigil sa pag-unlad. Ang karamihan sa mga tao ay tumitigil sa pag-aaral pagkatapos nilang gumraduar sa paaralan. Ngunit ang mga matatagumpay na tao ay habambuhay na mga estudyante. Sila ay nagbabasa ng mga libro, nakikinig sa mga audio programs, at nag-aaral mula sa mga mentor. Sa mundo ngayon na mabilis ang pagbabago, ang iyong tanging seguridad ay ang iyong kakayahan na matuto at mag-adapt. Ang pera ay hindi dapat maging iyong Panginoon, kundi iyong alipin. Dapat itong gumagawa para sa iyo, hindi ikaw ang habambuhay na nagtatrabaho para dito. Ngunit bago mo marating ang antas na iyon, kailangan mo munang ayusin ang iyong relasyon sa pera. Mahalin mo ang ideya ng pagkakaroon ng pera dahil ito ay nagbibigay sa iyo ng kalayaan na gawin ang mga bagay na gusto mo at tumulong sa mga taong mahal mo. Walang dignidad sa kahirapan. Ang kahirapan ay isang sakit ng isip na kailangang gamutin. Maraming tao ang nakakaranas ng tinatawag na cognitive dissonance kapag pinag-uusapan ang malaking halaga ng pera. Parang gusto nila ito pero sa kabilang banda ay natatakot sila o nakakaramdam ng guilt. Kailangan mong alisin ang lahat ng guilt na iyon. Ang pagiging mayaman ay iyong banal na karapatan. Ipinanganak ka na mayaman, kailangan mo lang itong ilabas sa iyong realidad sa pamamagitan ng pag-aayos ng iyong paradigma. Ang iyong subconscious mind ay walang kakayahan na tanggihan ang anumang ideya na itinatanim mo rito nang may matinding emosyon at repetisyon. Gamitin mo ang kapangyarihang ito para sa iyong ikabubuti. Huwag mong hayaang ang kapaligiran mo ang magdikta ng iyong nararamdaman. Kahit nasa gitna ng krisis, may mga taong nakakahanap ng paraan upang yumaman dahil ang kanilang isipan ay hindi nakakulong sa krisis kundi sa mga solusyon. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga na magkaroon ng malinaw na pangitain. Ano ang gusto mong hitsura ng iyong bahay? Saan mo gustong maglakbay? Anong sasakyan ang gusto mong i-drive? Huwag mong tipirin ang iyong imahinasyon. Ang imahinasyon ay ang preview ng mga darating na atraksyon sa iyong buhay. Kapag nakita mo ito sa iyong isip, mahahawakan mo ito sa iyong mga kamay. Ngunit kailangan mo ng aksyon. Hindi sapat ang maupo lamang at mag-isip. Ang inspiradong aksyon ay kailangan. Kapag may dumating na ideya, huwag kang mag-atubili. Kumilos ka agad. Ang universo ay nagmamahal sa bilis. Sa pagpapatuloy natin, tatalakayin natin kung paano mo mas lalong mapapalakas ang iyong mental na kalamnan upang hindi ka mabuhay sa iyong landas patungo sa ruwak ng tagumpay. Sa sandaling ito, habang binabasa o pinakikinggan mo ang aking boses, gusto kong huminto ka sandali. Isipin mo ang iyong kasalukuyang sitwasyon sa pananalapi. Huwag kang matakot. Maraming tao ang nanginginig ang tuhod kapag binubuksan ang kanilang mga bank account o tinitingnan ang kanilang mga bayarin. Bakit? Dahil tinuruan tayo ng lipunan na ang pera ay limitado. Tinuruan tayo na dapat tayong magpakapagod ng husto para lamang sa barya. Ngunit narito ang katotohanan na hindi nila sinasabi sa iyo, ang pera ay isang ideya lamang. Ito ay isang espiritual na kasangkapan na dumadaloy sa taong may malinaw na layunin. Kung titingnan natin ang mga pag-aaral sa psikolohiya, makikita natin na mahigit 80% ng mga tao ang nakakaranas ng matinding stress dahil sa pera. Ang stress na ito ay hindi dahil sa kawalan ng pera mismo, kundi dahil sa mental na bilangguan na itinayo natin sa ating paligid. Ang iyong isip ay parang isang hardin. Kung hindi mo ito tataniman ng mga binhi ng kasaganaan, kusang tutubo ang mga damo ng kakulangan.
kailangan mong baguhin ang iyong paradigma. Ang paradigma ay isang kontroladong programa sa iyong subconscious mind na binubuo ng mga nakagawiang ideya. Kung ang iyong paradigma ay nakatali sa kahirapan, kahit bigyan kita ng $1,000,000, mawawala rin ito sa iyo sa loob ng maikling panahon dahil hindi ka nakaalin sa enerhiya ng yaman. Isipin mo ang mga nanalo sa loterya, madalas silang bumabalik sa pagiging mahirap pagkatapos ng ilang taon dahil ang kanilang self-image ay hindi nagbago. Upang maging mayaman sa labas, kailangan mo munang maging mayaman sa loob. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa mas malalim na sikreto ng pag-isip, nais ko sanang humiling ng isang maliit na pabor. Kung nararamdaman mo na ang mensaheng ito ay nagbibigay sa iyo ng bagong pananaw at lakas, pakipindot ang like button at mag-subscribe sa ating channel. Ang simpleng pagkilos na ito ay napakahalaga dahil tinutulungan nito ang algorithm na ipakita ang video na ito sa mas maraming tao na nangangailangan ng pag-asa at gabay. Sa paggawa nito, nagiging bahagi ka ng isang positibong pagbabago sa mundo. Maraming salamat sa iyong suporta. Ngayon, balikan natin ang ating paglalakbay. Maraming tao ang nagtatanong sa akin, paano ko malalampasan ang takot na mawalan? Ang sagot ay simple ngunit nangangailangan ng disiplina. Huwag kang tumingin sa iyong kasalukuyang mga resulta. Ang iyong bank account ngayon ay refleksyon lamang ng iyong mga nakaraang kaisipan. Kung patuloy mong titingnan ang iyong kasalukuyang sitwasyon at hahayaan itong magdikta ng iyong nararamdaman, paulit-ulit mo lang itong lilikhain sa hinaharap. Dapat kang mamuhay mula sa dulo. Isipin mo na ang iyong layunin ay nakamit na. Paano ka maglalakad? Paano ka makikipag-usat sa ibang tao? Ano ang mararamdaman mo kapag alam mong mayroon kang $10,000 o higit pa na pumapasok sa iyong buhay buwan-buwan ng walang hirap? Ang pakiramdam ang susi. Ang universo ay hindi sumasagot sa iyong mga salita, sumasagot ito sa iyong vibration. Ang vibration ay ang iyong emosyonal na estado. Kung nagpapadala ka ng signal ng pangangailangan at kakulangan, ang universo ay magpapadala sa iyo ng higit pang mga dahilan upang mangailangan. Ngunit kung nagpapadala ka ng signal ng pasasalamat at kasaganaan, dadaan ang lahat ng oportunidad sa iyong pintuan. Gusto kong bigyan ka ng isang hamon. Sa loob ng susunod na 30 araw, pagkagising mo sa umaga at bago ka matulog sa gabi, isulat mo sa isang papel ang linyang ito. Ako ay napakasaya at nagpapasalamat ngayon dahil ang pera ay dumadaloy sa akin sa lumalaking halaga sa pamamagitan ng iba't ibang paraan sa patuloy na batayan. Ulitin mo ito ng may damdamin. Huwag mo lang itong basahin, damhin mo ito. Kapag ginawa mo ito, sinisimulan mong reprogramahin ang iyong subconscious mind. Binubura mo ang lumang software ng kakulangan at pinapalitan ito ng software ng walang hanggang potensyal. Alam mo ba na ayon sa neuroplasticity, ang ating utak ay may kakayahang magbago at bumuo ng mga bagong koneksyon kahit anong edad pa tayo. Hindi ka biktima ng iyong nakaraan, ikaw ang arkitekto ng iyong hinaharap. Sa modernong mundo, marami tayong distractions. Ang social media at ang balita ay madalas na nagpapakita ng kaguluhan at krisis. Ngunit ang isang master ng isip ay nakakaalam na ang krisis ay pagkakataon lamang na nakabalat kayo. Huwag kang maging bahagi ng ingay. Manatiling nakatutok sa iyong bisyon. Isipin mo ang isang barko sa gitna ng karagatan. Kung wala itong destinasyon, kahit gaano pa kalakas ang makina nito, lulutang-lutang lang ito at maubusan ng gasolina. Ang iyong layunin ang iyong destinasyon. Isulat mo ito. Gawin itong malinaw. Huwag mong isipin kung paano ito mangyayari, ang paano ay trabaho ng universo. Ang trabaho mo ay maniwala at kumilos sa bawat inspirasyon na dumarating. Ang yaman ay hindi lamang tungkol sa pera sa bangko, ito ay tungkol sa kalayaan. Kalayaan na gawin ang gusto mo, kung kailan mo gusto, at kasama ang mga taong gusto mo. Ito ang iyong karapatan mula nang isilang ka. Huwag mong hayaan ang sinuman na sabihin sa iyo na hindi mo kaya. Sila ay nagsasalita mula sa kanilang sariling limitasyon, hindi mula sa iyo. Habang tinatapos natin ang usapang ito, nais kong iwanan ka ng isang mahalagang kaisipan.